Ako si Rolando Castillo. Isang magsasaka mula sa isang maliit na baryo sa Negros Occidental. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng aking mga ninuno. Hanggang sa isang gabi na hindi ko malilimutan hanggang sa aking kamatayan. 11 ng gabi noon. Nagbabalik ako mula sa palayan ng aking kapitbahay na si Mang Ernesto. Madilim ang daan. Walang buwan. Ang hangin ay tahimik na parang natatakot din itong gumalaw. Naririnig ko lamang ang aking mga yapak sa maputik na lupa. Biglang tumigil ang hangin. Ganap na katahimikan. Kahit ang mga kuliglig ay biglang nanahimik. Naramdaman ko ang isang bagay. Isang presensya. Para bang may nanonood sa akin mula sa itaas. Dahan-dahan akong tumingin sa puno ng saging sa aking kanan. Walang anuman. Pagkatapos ay sa malaking nara sa aking kaliwa. Walang anuman. Ngunit ang aking balat ay nagkalakas loob na magtayo. Ang aking mga buhok sa likod ng aking leg ay nakatayo. Nagpatuloy akong maglakad. Mas mabilis na ngayon. Pagkatapos ay narinig ko ito. Isang malakas na pagpapalakpak ng pakpak. Hindi tulad ng ibon. Mas malalim. Mas mabigat. Parang dalawang malaking tela na pinapalakpak sa hangin. Tumingin ako sa itaas. At doon ko ito nakita. Isang anyo ng babae. Nakalutang sa ere. Ang kanyang katawan ay naghihiwalay sa gitna. Ang kanyang itaas na katawan ay may malaking itim na pakpak na kumukuyog parang kabag. Ang kanyang bituka ay nakabitin pababa. Nagniningning sa dilim. Berde at pula ang liwanag na lumalabas dito. Nakatutok ang kanyang mga mata sa akin. Puti ang mga mata niya. Ganap na puti. Walang balintataw. Walang anumang kulay. Nanatili akong nakatayo. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang aking mga paa ay parang naging bato. Ang kanyang bibig ay bumukas. Walang naririnig na tunog. Ngunit naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking dibdib. Parang may kumamot sa loob ng aking puso. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi sa pamamagitan ng kanyang bibig, kundi direkta sa aking isipan. Kilala ka namin, Rolando. Ang boses ay parang marami. Parang 10 babae ang nagsasalita ng sabay-sabay. Ang iyong lolo ay isa sa amin. Nanginig ang aking mga tuhod. Nagsimulang bumagsak ang aking mga luha. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa isang nakakatakot na katotohanan na biglang bumangon sa aking isipan. Naalala ko ang kwento ng aking ina. Ang kwentong hindi ko kailanman pinaniwalaan. Na ang aming pamilya ay may lihim na hindi dapat sabihin. Na ang aming angkan ay nagmula sa isang kasunduan noong matagal na panahon. Isang kasunduan sa mga nilalang na tulad ng nakatayo ngayon sa harap ko. Biglang lumitaw ang isa pa. Mula sa kadiliman sa aking likod. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Pinalibutan nila ako. 4 na manananggal. Nakalutang sa iba-ibang taas sa paligid ko. Ang kanilang mga pakpak ay dahan-dahang kumukupas sa dilim. Ang kanilang mga bituka ay nagniningning tulad ng mga apoy na berde. Ang pinakamalapit sa akin ay bumaba ng kaunti. Nakita ko ang kanyang mukha. At sa mukha na yon ay may nakilala ako. Isang mukha na nakita ko sa lumang retrato sa bahay namin. Isang mukha na sinabi ng aking ina ay matagal nang patay. Ang mukha ng aking lola. Panahon na, ang sabi ng boses sa aking isipan. Panahon na para malaman mo kung sino ka talaga. Iniunat niya ang kanyang kamay pababa. Ang kanyang mga kuko ay mahaba. Itim at matulis. Dahan-dahan itong lumalapit sa aking mukha. Nais ko sanang tumakbo. Ngunit ang aking katawan ay hindi sumusunod sa aking isipan. Nais ko sanang sumigaw. Ngunit ang aking boses ay nanatiling nakulong sa aking lalamunan. Ang malamig na kamay niya ay dumampi sa aking noo. At sa sandaling iyon ay parang bukas na ang isang pintuan sa aking isipan. Nakita ko ang lahat. Ang mahabang kasaysayan ng aming angkan. Ang kasunduan na ginawa ng aming pinakaunang ninuno. Ang araw na pinili ng aming lolo na sumali sa kanila. Ang dahilan kung bakit ang aming pamilya ay laging malusog. Laging masagana. Laging ligtas. Sa kabila ng kahirapan ng lahat ng nakapaligid sa amin. Nakita ko rin ang presyo. Ang bawat henerasyon ay may pinili.
Isang miyembro ng pamilya na kailangang sumunod sa landas ng angkan. At ngayon, sa gabing ito, ang pinili ay ako. Binuksan ko ang aking bibig. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, narinig ko ang aking sariling boses. Ngunit hindi ito ang boses ko. Ito ay ang boses ng marami. 12 oras 17 minuto. Ito ay ang boses ng lahat ng pumili bago pa sa akin. Ang boses ng aking lolo. Ng kanyang ama. Ng kanyang lolo bago pa nito. Lahat sila ay nagsasalita sa pamamagitan ng aking lalamunan. Ang aking lola na nakalutang sa harap ko ay ngumiti. Ang kanyang ngiti ay malawak. Masyadong malawak. Higit pa sa karaniwan. Ang kanyang mga ngipin ay matulis. Maputla. Tulad ng mga buto ng patay. Handa ka na ba? Ang tanong niya. Hindi sa aking isipan ngayon, kundi sa pamamagitan ng kanyang tunay na bibig. Ang kanyang boses ay malambot. Parang awit ng isang ina sa kanyang sanggol. Ngunit ang mga salita ay nagdadala ng lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Naramdaman ko ang isang bagay na gumagalaw sa loob ng aking tiyan. Hindi sakit. Ngunit isang uri ng pagbabago. Parang may isang bagay na nagigising sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog. Matagal nang naghihintay. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lakas na hindi ko pa nararamdaman noon. Isang lakas na parang tubig na sumisigaw sa loob ng isang siradong banga. Gustong lumabas. Gustong sumabog palabas. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang aking mga kuko ay nagsimulang lumago. Dahan-dahan. Itim mula sa dulo pababa. Naramdaman ko ang isang maigting na hapdi sa aking likod. Parang may kumakamot sa loob ng aking balikat. Mula sa loob. Pabatas palabas. Sumigaw ako. Sa pagkakataong ito ay lumabas ang aking boses. Mainay at puno ng sakit. Ngunit ang aking lola ay hindi nagulat. Patuloy siyang ngumingiti. Patuloy siyang nanonood. Tulad ng isang ina na nanonood sa kanyang anak na unang natututo lumakad. Ang hapdi sa aking likod ay lumala. Parang isang apoy na kumakain ng aking laman mula sa loob. At pagkatapos ay isang malakas na putok ng hangin. Mula sa aking sariling likod. Ang aking damit ay napunit. At sa aking likod ay lumabas ang 2 malaking pakpak. Itim. Makapal. Tulad ng pakpak ng mga nakapaligid sa akin. Ang sakit ay bigla ang nawala. Pinalitan ng isang bagay na mas masahol pa kaysa sa sakit. Isang kasiyahan. Isang mapanganib na kasiyahan. Nanais kong ikalat ang aking mga bagong pakpak. Nanais kong lumipad. Naramdaman ko ang isang bagay na gumagalaw sa aking dibdib. At naunawaan ko ang susunod na darating. Ang aking katawan ay magsisimulang maghiwalay. Tulad ng lahat ng nakapaligid sa akin. Ang aking itaas na katawan mula sa aking baywang pababa ay magsisimulang lumayo. At sa gabing iyon ay mauunawaan ko ang lahat ng nais nilang ituro sa akin. Tumitingin ako sa paligid ko. Sa 4 na mukha ng aking mga kamag-anak. Mga mukha na hindi ko pa nakikita noon sa anumang larawan. Ngunit kilala ng aking dugo. Kilala ng aking kaluluwa. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki. Ang kanyang pakpak ay pinakamalaki sa lahat. Pinakamatanda. Pinakamakapangyarihan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puti rin. Ngunit sa gitna ng puti ay may munting pulang liwanag. Tulad ng nagbabagang uling. Ikaw ang inaabangan namin, ang sabi niya. Sa loob ng 7 henerasyon ay naghahanap kami ng isa. Isa na may sapat na lakas para dalhin ang aming angkan sa susunod na antas. Hindi ko naunawaan ang kanyang sinabi. Ngunit ang aking katawan ay parabang naunawaan. Ang aking mga pakpak ay dahan-dahang lumawak. Lumalayo sa isa't isa. Ang hangin sa ilalim nito ay nagsimulang gumalaw. Ang aking mga paa ay dahan-dahang umangat mula sa lupa. 1 pulgada. 2 pulgada. 10 pulgada. Nagsimula na akong lumipad. Sa unang pagkakataon sa aking buhay. At sa sandaling iyon ay naalala ko ang lahat ng hindi ko dapat naalala. Ang mga gabi na hindi ko matandaan.
Ang mga umaga nagigising akong may dugo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang mga aso sa aming baryo na tumatahol sa aming bahay tuwing buong buwan. Ang aking ina na laging nagdarasal ng malakas tuwing gabi. Ang krus sa bawat pintuan ng aming bahay. Ang bawat isa sa mga ito ay ngayon ay may kahulugan na. At habang umaakyat ako ng mas mataas. Habang lumalayo ang aking mga paa sa lupa ng aming baryo. May isang bahagi pa rin sa akin na sumisigaw. Isang bahagi na nagsasabing ito ay mali. Isang bahagi na nagsasabing bumalik ka sa iyong bahay. Ngunit ang bahaging iyon ay unti-unting lumalabo. Tulad ng ilaw ng aming baryo na lumalayo sa ilalim ko. Tumingin ako pababa. Nakita ko ang aming bahay. Ang ilaw sa kusina ay naka-on pa rin. Alam ko na nagmamadali ang aking asawang si Maritz na naghahanap sa akin. Naririnig ko ang kanyang tinig. Kahit mula sa taas na ito. Rolando! Rolando, nasaan ka na? Nais ko sanang sumagot. Nais ko sanang bumaba. Ngunit ang aking mga pakpak ay hindi sumusunod sa aking kagustuhan. Ang matandang lalaki ay lumapit sa tabi ko. Huwag mong pakinggan ang tawag ng lumang buhay mo, ang sabi niya. Ang bagong buhay mo ay nagsisimula na ngayong gabi. Tumingin ako sa kanya. At sa kanyang mga mata na puno ng pulang liwanag ay nakita ko ang aking sariling mukha. Ngunit hindi ito ang mukha ng Rolando Castillo na magsasaka. Ito ay ang mukha ng isang nilalang na matagal nang naghihintay sa loob ko. Isang nilalang na ngayon ay ganap ng gising. Ganap ng malaya. At sa gabi ng Negros. Sa kadiliman na puno ng mga sikreto ng aming angkan. Lumipad ako ng mas mataas. Kasama ang aking mga kamag-anak na hindi ko kailanman kilala. Ngunit kilala ng aking dugo. Kilala ng aking kaluluwa mula pa sa simula. Sa ibaba ay patuloy na tumatawag si Maritz. Ngunit ang kanyang tinig ay nagiging mas mahina at mas mahina. Hanggang sa wala na itong marinig. Wala na itong maramdaman. Sa gabi na iyon ay namatay ang Rolando Castillo na aking kilala. At sa kanyang lugar ay isang bagong nilalang ang ipinanganak. Mula sa lahi ng mga manananggal ng Negros. Mula sa angkan na hindi mamamatay. Hindi mapapatay. Hindi mahahadlangan ng anumang panalangin. Hindi mahahadlangan ng anumang krus. Dahil ang krus ay para sa mga banyaga. Para sa mga nilalang na walang ugat sa lupa ng Negros. Ang aming angkan ay mas matanda pa kaysa sa anumang relihiyon. Mas matanda pa kaysa sa anumang pamahiin. Ang aming angkan ay kasing sanda ng lupa ng Negros mismo. At habang lumilipad kami patungo sa kabilang dulo ng bundok. Habang ang mga bituin ay parabang kumikilos upang bigyan kami ng daan. Naramdaman ko ang isang katotohanan na nagpapanginig ng aking bagong katawan. Na ang kwentong ito ay hindi natatapos sa akin. Na ang aking asawang si Maritz. Nakasalukuyang umiiyak sa aming bahay. Na hinahanap ang kanyang nawawalang asawa. Ay nagdadala ng aming unang anak sa kanyang sinapupunan. At ang batang iyon. Ang batang hindi pa ipinanganak. Ay magdadala ng aming dugo. Ang dugo ng angkan ng mga manananggal ng Negros. Sa susunod na henerasyon. At sa henerasyong kasunod pa nito. Hanggang sa walang katapusan. Hanggang sa walang maaaring humadlang. Sapagkat ang angkan ay nabubuhay. Ang angkan ay lumalaki. At ang angkan ay naghahanap. Lagi. Tuwing gabi. Tuwing may mag-iisang naglalakad sa madilim na daan ng Negros. 12:18. Tuwing may naglalagalag sa ilalim ng puno sa gitna ng gabi. Tuwing may mangingisda na bumabalik mula sa ilog ng huli na ang oras. Tuwing may magsasaka na nagtatrabaho ng lampas sa takdang oras. Kami ay naroroon. Nanonood. Naghihintay. Naghahanap ng susunod. Ngunit ang kwento ng aming angkan ay hindi nagsimula sa akin. Nagsimula ito maraming taon na ang nakaraan. Sa isang lalaki na ang pangalan ay Crisanto. Ang aking pinakaunang ninuno. Ang nagtatag ng aming angkan. Ang nag-alay ng kanyang kaluluwa para sa isang kapangyarihang walang katulad. Si Crisanto ay isang magsasaka rin. Tulad ko. Mahirap. Walang lupa. Walang pag-asa. Sa panahon ng mga Kastila ay naghihirap ang mga katutubong tulad niya. Walang pagkain. Walang kalayaan. Walang kinabukasan. Isang gabi ay lumabas si Crisanto sa kanyang kubo.
Puno ng galit. Puno ng desperasyon. Tumingin siya sa langit. At sumigaw siya. Sinabi niya na handa siyang ibigay ang lahat. Ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang dugo. Ang kanyang angkan. Kapalit ng kapangyarihang sapat para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Para hindi na sila magutom. Para hindi na sila maapi. Ang langit ay nanatiling tahimik. Ngunit ang lupa ay sumagot. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay naramdaman niya ang isang panginginig. Mula sa kaibuturan ng lupa ng Negros. Isang panginginig na unti-unting umakyat sa kanyang mga paa. Sa kanyang mga binti. Sa kanyang katawan. Sa kanyang puso. At sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang babae mula sa dilim. Hindi siya lumabas mula sa puno. Hindi siya lumabas mula sa ilog. Lumabas siya mula mismo sa lupa. Dahan-dahan. Tulad ng isang halaman na sumusupling. Ngunit ang kanyang anyo ay ganap na babae. Matanda. Napakatatanda. Ang kanyang balat ay parang tuyong dahon. Kulubot at kayumanggi. Ngunit ang kanyang mga mata ay bata. Napakabata. Puno ng isang liwanag na hindi mula sa anumang apoy na kilala ng tao. Narinig kita, Crisanto, ang sabi ng babae. Ang boses niya ay mababa. Tulad ng tunog ng lupa mismo. Tulad ng ugong ng malalim na ilog. Maaari kong ibigay ang lahat ng iyong hinihingi. Ngunit ang presyo ay hindi lamang ikaw. Ang presyo ay ang iyong dugo. Ang iyong mga anak. Ang kanilang mga anak. Hanggang sa 7 at 70 henerasyon. Si Crisanto ay nanatiling nakatayo. Hindi siya tumakas. Hindi siya sumigaw. Sapagkat ang gutom ng kanyang pamilya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ang iyak ng kanyang mga anak sa loob ng kubo ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalangan. Pumayag ako, ang sabi niya. At sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat. Ang babae ay ngumiti. At ang ngiti niya ay nagbukas ng isang bagay sa mundo na hindi na muling masasara. Iniunat niya ang kanyang kamay. At sa palad niya ay may isang maliit na apoy. Hindi pula ang kulay nito. Berde. Tulad ng apoy na nakita ko sa mga bituka ng aking mga kamag-anak. Kainin mo ito, ang sabi niya. Sa palad niya ay lumabas ang isang bagay mula sa apoy. Isang maliit na bagay na kumikislap. Tulad ng isang bato. Ngunit buhay. Kumukusog tulad ng puso. Si Crisanto ay hindi nag-alinlangan. Kinuha niya ito. At nilunok. Ang init nito ay bumaba sa kanyang lalamunan. Sa kanyang tiyan. Sa kanyang dugo. At sa buong katawan niya ay kumalat ang isang init na hindi mula sa apoy ng tao. Kundi mula sa apoy ng lupa. Ng Negros mismo. Ng isang kapangyarihang mas matanda pa kaysa sa alaala ng sinumang tao. Nang sumunod na umaga ay nagising si Crisanto. Ang kanyang palayan na kahapon ay tuyot at walang buhay. Ay puno na ng malusog na palay. Ang kanyang mga anak na kahapon ay nagdaraing sa gutom. Ay nagising na nakangiti. Puspos ng lakas. Ngunit nang tumingin si Crisanto sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay itim na. At nang tumingin siya sa ilog para hugasan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puti na. Ganap na puti. Walang balintataw. Walang kulay. Kundi isang maputing liwanag na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Noon ay naunawaan ni Crisanto ang kanyang nagawa. Noon ay naunawaan niya ang presyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kasunduan ay natapos na. Ang dugo ay nagbago na. At ang angkan ay nagsimula na. Sa loob ng maraming taon ay namuhay si Crisanto at ang kanyang pamilya ng maayos. Malusog. Masagana. Ligtas. Ngunit tuwing buong buwan ay kailangang sumunod si Crisanto sa tawag ng kanyang bagong kalikasan. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang lumipad. Kailangan niyang hanapin ang kanyang pagkain. Hindi ang pagkaing panlaman. Kundi ang pagkain para sa bagay na nabubuhay na ngayon sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng kanyang dugo. Sa loob ng kanyang kaluluwa. At ang gabing iyon ay hindi siya bumabalik na Crisanto. Bumabalik siyang isang manananggal. Isang nilalang ng gabi ng Negros. Isang bahagi ng lupa na ngayon ay may pakpak. At nagmula sa kanya ay lumaki ang angkan.
Ang kanyang mga anak ay may dalang dugo niya. Ang ilan sa kanila ay pinili. Tulad ng pinili nila ako. Ang ilan ay nabuhay at namatay na parang ordinaryong tao. Hindi nila nalalaman ang sikreto ng kanilang dugo. Ngunit ang sikreto ay naroroon pa rin. Naghihintay. Tulad ng binhi na naghihintay ng tamang panahon para sumibol. Ngayon ay libo-libo na kaming nagmumula sa dugo ni Crisanto. Nakakalat sa buong Negros. Sa mga bundok. Sa mga baryo. Sa mga lungsod. Ang ilan sa amin ay mga doktor. Mga guro. Mga politiko. Mga negosyante. Nabubuhay sa araw tulad ng lahat. Ngunit sa gabi ay nagbabago. Nagbabalik sa tunay na kalikasan ng aming angkan. At ang mga tao ng Negros ay nagtataka. Bakit ang ilang pamilya ay laging maswerte? Laging malusog? Laging walang karamdaman? Laging walang kamalasan? Ngayon ay alam na nila ang sagot. O baka hindi pa rin nila alam. Sapagkat ang aming angkan ay maingat. Maingat na maingat. Hindi kami nagpapakita ng basta-basta. Hindi kami nagpapahuli. Ngunit paminsan-minsan ay may nakakakita. Tulad ng isa naming kapitbahay na si Narding. Isang gabi ay nakita niya ang aking lola na nakalutang sa ibabaw ng kanilang bubong. Sumigaw siya. Tumakbo siya papasok ng kanilang bahay. At kinabukasan ay nagsalita siya sa buong baryo. Ngunit sino ang maniwala sa isang lasing? Sapagkat ang aming angkan ay may paraan din para sa mga ganitong sitwasyon. Ang aming mga kamag-anak na nanatiling tao sa araw ay maingat na naglalagay ng mga salaysay. Mga kwento na nagpapaliwanag. Na si Narding ay lango. Na si Narding ay baliw. Na si Narding ay nanaginip lamang. At ang mga tao ay naniniwala. Sapagkat mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa sa nakakatakot na katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay naroroon pa rin. Sa bawat gabi ng Negros. Sa bawat kidlat na nagliwanag sa langit. Paminsan-minsan ay makikita ang isang anyo. Nakalutang. Naghihiwalay. Ang pakpak ay nakaladlad. Ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. At kung ikaw ay nakatayo sa tamang lugar. Sa tamang oras. Sa tamang gabi. At kung ang iyong dugo ay may koneksyon sa aming angkan. Mararamdaman mo ito. Isang malamig na hangin. Isang biglaang katahimikan ng lahat ng ingay sa paligid mo. Isang pakiramdam na may nanonood sa iyo mula sa itaas. At kung mararamdaman mo ang lahat ng ito, huwag kang tumingin pataas. Huwag kang tumigil. Huwag kang lumingon. Sapagkat kung gagawin mo ang alinman sa tatlong ito, makikita mo ang aming mga mata. Ang maputing nagliliwanag na mga mata ng angkan ng mga manananggal ng Negros. At kapag nakita mo na ang aming mga mata, kapag nagtagpo na ang iyong tingin sa aming tingin, wala ka ng pagpipilian. Sapagkat ang aming mga mata ay nagbabasa ng dugo. At kung may dugo kang nagmumula sa angkan ni Crisanto, kahit isang patak, kahit isang maliit na bahagi ng iyong dugong nagmumula sa aming linya, malalaman namin. At ang gabi na iyon ay magiging ang huling gabi ng iyong lumang buhay. Ang huling gabi na ikaw ay isang ordinaryong tao. Sapagkat ang tawag ng dugo ay hindi maitatanggi. Hindi maaaring tumakas. Hindi maaaring itago. Tulad ng hindi ko natanggihan ang tawag ng aking sariling dugo sa gabing iyon sa daan ng aming baryo. At ngayon habang isinasalaysay ko ang kwentong ito, habang binabasa mo ang bawat salita, habang naririnig mo ang bawat pangungusap, nais kong itanong sa iyo ang isang bagay. Isang simpleng katanungan. Alam mo ba kung saan nagmula ang iyong angkan? Alam mo ba ang tunay na kasaysayan ng iyong mga ninuno? Alam mo ba kung bakit ang inyong pamilya ay laging tila protektado? Laging tila maswerte? Laging tila may isang bagay na nagbabantay sa inyo? Sapagkat kung hindi mo alam ang sagot sa mga katanungang ito, maaaring ang sagot ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong inaakala. Maaaring ang sagot ay nasa iyong dugo. Natutulog. Naghihintay. Naghihintay ng tamang gabi. Ng tamang tawag. Ng tamang pagkakataon para magising. At kapag nagising na ito, kapag nagsimula ng kumatok ang iyong dugo mula sa loob, kapag naramdaman mo na ang malamig na hangin sa isang gabi na dapat ay mainit,
Kapag narinig mo na ang malakas na pagpapalakpak ng mga pakpak sa itaas ng iyong ulo, alalahanin mo ang kwentong ito. Alalahanin mo ang pangalan ni Crisanto. Alalahanin mo ang kasunduan na ginawa niya maraming taon na ang nakaraan. Sa isang gabing tulad ng gabing ito. Sa isang lupa na tinatawag na Negros. Sapagkat maaari kang isa sa amin. At hindi mo pa ito nalalaman. At ang araw na malalaman mo ito, ay hindi malayo na. Sapagkat ang angkan ay lumalaki. Araw-araw. Gabi-gabi. Bawat buong buwan ay may bagong pinipili. Bawat bagong henerasyon ay may bagong dugong nagigising. At ang mga tanda ay laging nandyan. Bago pa man dumating ang gabi ng pagpili. Ang unang tanda ay ang mga panaginip. Hindi ordinaryong panaginip. Kundi mga panaginip na parang tunay na nangyayari. Mga panaginip na maaaring maramdaman ang hangin. Maaaring maramdaman ang lamig ng gabi. Maaaring marinig ang ingay ng mga pakpak. Maaaring makita ang mga puting mata sa dilim. Nakangarap ka ba ng ganito? Ang ikalawang tanda ay ang mga alaala na hindi mo nararamdamang sarili mo. Mga alaala ng mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Mga mukha ng mga taong hindi mo pa nakikita. Mga pangalan na biglang pamilyar kahit hindi mo alam kung saan mo ito narinig. May ganito ka bang nararamdaman? Ang ikatlong tanda ay ang mga hayop. Lalo na ang mga aso. Ang mga aso ay nakakakita ng higit pa sa nakikita ng tao. Nakakakita sila ng mga bagay na nakatago sa likod ng ordinaryong mundo. Kung ang mga aso sa inyong lugar ay laging tumatahol sa inyong bahay tuwing gabi. Kung tumatahol sila sa isang direksyon na walang makitang anuman. Kung tumakas sila palayo sa inyo kahit matagal na ninyong alagang hayop ang mga ito. Ito ay hindi aksidente. Nakikita nila ang bagay na natutulog sa loob mo. At natatakot sila rito. Ang ikaapat na tanda ay ang iyong katawan mismo. Ang mga sugat na mabilis na gumagaling. Ang mga sakit na hindi tumatagal sa iyo. Ang lakas na hindi tugma sa iyong katawan. Ang mga pagkakataon na dapat ay nasaktan ka ng malubha. Ngunit wala kang naramdaman. Wala kang natanggap na pinsala. Parang may isang bagay na nagpoprotekta sa iyo mula sa loob. Sapagkat ito ay totoo. May nagpoprotekta sa iyo. Ang dugo ng aming angkan ay nagpoprotekta sa iyo. Habang natutulog pa ito. Kapag nagising na ito ay hindi na kailangan ng proteksyon. Sapagkat ikaw na mismo ang magiging panganib. Ikaw na mismo ang magiging bagay na ikinatakot ng iba. Ngunit hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko ito para ihanda ka. Sapagkat mas mabuti ang malaman ng maaga kaysa magulat sa gitna ng gabi. Tulad ng nangyari sa akin. Tulad ng nangyari sa aking lolo. Tulad ng nangyari sa lahat ng pinili ng aming angkan. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang isang bagay na hindi alam ng marami. Isang sikreto na mula mismo sa puso ng aming angkan. Isang katotohanang itinatago namin sa loob ng maraming henerasyon. Hindi lahat ng manananggal ay masama. Narinig mo ito ng tama. Hindi lahat ng manananggal ay naghahanap ng biktima. Hindi lahat ng manananggal ay lumalabas para makapinsala. Ang tunay na layunin ng aming angkan ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng mga tao. Si Crisanto ay hindi humingi ng kapangyarihang makapinsala. Humingi siya ng kapangyarihang makapagprotekta. At ang kapangyarihang iyon ay may kasamang presyo na hindi niya lubos na naunawaan noon. Ang presyo ng pagiging bahagi ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga buhay. At ang mundo ng mga bagay na higit pa sa buhay at kamatayan. Sa aming angkan ay may dalawang uri. Ang mga mananalaban at ang mga mangangalaga. Ang mga mananalaban ay ang mga nakikita ng mga tao sa mga kwento. Mga manananggal na lumalabas sa gabi para humanap ng pagkain. Para maghanap ng buhay na dugo. Para makapanghina ng mga taong nagbibigay ng lakas sa kanila. Ngunit ang mga mangangalaga ay iba. Kami ay lumalabas din sa gabi. Lumilipad din kami sa itaas ng mga baryo. Ngunit ang aming layunin ay bantayan. Ang mga mangangalaga ay nagpoprotekta sa mga baryo. Nagpoprotekta sa mga pamilya. Nagpoprotekta sa mga lugar na aming tinitirhan. Laban sa mga bagay na mas masamang lumalagalag sa gabi. Mga bagay na hindi nalalaman ng mga tao na umiiral. Mga bagay na mas mapanganib pa kaysa sa anumang manananggal. Mga bagay na nagmumula sa mas malalim na kadiliman. Sa mga lugar na hindi tinatahak ng sinumang matalino.
Nakita mo na ba ang mga ulap na biglang nagtitipon sa isang bahagi ng langit? Ang mga ulap na mukhang may gumagalaw sa loob. Ang mga ulap na may kulay na hindi dapat mayroon ang mga ordinaryong ulap. Iyon ay hindi lamang likas na pangyayari. Iyon ay mga tanda ng pagdating ng mga bagay na mas matanda pa kaysa sa aming angkan. Mas matanda pa kaysa sa kasunduan ni Crisanto. Mas matanda pa kaysa sa lupa ng Negros mismo. At tuwing lumilitaw ang mga tanda na iyon, kami ay nagtitipon. Ang mga mangangalaga ng angkan. Lumilipad kami patungo sa pinagmulan ng ulap. Nag-aabang kami sa linya ng hangin. At pinipigilan namin ang anumang sumusulong mula sa kadilimang iyon. Ito ang tunay naming layunin. Ito ang tunay na kasunduan. Hindi lamang ang kapangyarihan para sa pamilya ni Crisanto, kundi ang pangakong magbabantay kami sa lupa ng Negros. Habang ang aming angkan ay nabubuhay. Habang may dugo ni Crisanto na dumadaloy sa katawan ng kahit isang tao sa mundong ito. Ang Negros ay may tagapagtanggol. Hindi nakikita. Hindi kilala. Hindi kinikilala. Ngunit laging nandyan. Laging nagbabantay. Laging handa. At ngayon ay naiisip mo siguro. Kung ang aming layunin ay magtanggol. Kung ang aming angkan ay nagpoprotekta. Bakit kami kinatatakutan? Bakit kami tinutukso ng bawad at asin? Bakit sinisikap ng mga tao na patayin ang mga tulad namin? Ang sagot ay simple. Ang tao ay natatakot sa hindi niya naiintindihan. At mas madali para sa isang tao na pumatay sa bagay na kinatakutan niya, kaysa unawaing mabuti ang bagay na yon. Marami sa aming angkan ang namatay sa mga kamay ng mga taong dapat naming protektahan. Marami sa aming mga mangangalaga ang tinapos ng kanilang buhay ng mga bayan nila mismo. Luha man ito o wala. Ang katotohanan ay nakakasakit. Ngunit hindi kami tumitigil. Sapagkat ang pangako ni Crisanto ay hindi maaaring bawiin. Ang dugo ay nagtataglay ng pangako. At ang pangako ay mananatili. Habang may Negros. Habang may lupa. Habang may gabi. Habang may mga bituin sa langit ng Visayas. Ngayon ay malapit nang sumikat ang araw. Nararamdaman ko ito sa aking balat. Ang mainit na unang sinag ng umaga ay parang karayom sa aking katawan. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong hanapin ang aking katawan. Ang ibabang bahagi ng aking katawan na iniwanan ko sa isang lihim na lugar. Sa ilalim ng malaking bato sa tabi ng ilog. Kung saan inilalagay ng aming angkan ang aming mga katawan tuwing lumilipad kami sa gabi. Ngunit bago ako bumalik ay may nais pa akong sabihin sa'yo. Kung ikaw ay nakatira sa Negros. Kung ikaw ay may pamilyang nagmula sa mga lumang baryo ng Negros. Tingnan mo ang iyong mga kamay ngayong gabi. Sa liwanag ng buwan. Kung may bahagi ng iyong mga kuko na may kulay na hindi mo mapansin sa araw. Isang maliit na lilim ng itim sa dulo ng iyong mga kuko. Huwag itong baliwalain. At kung sa gabi ay bigla kang magising ng walang dahilan. Sa oras na katanghaliang hating gabi. At nararamdaman mo ang isang pagnanais na lumabas ng iyong bahay. Isang pagnanais na hindi mo maipaliwanag. Isang pagnanais na parang nanggagaling sa iyong dugo mismo kaysa sa iyong isipan. Huwag labanan ito. Sapagkat ang paglaban ay mas masakit pa kaysa ang pagsunod. Tanggapin mo ito. At kung tatanggapin mo ito, kung lalabas ka ng iyong bahay sa gabing iyon, tumingin ka sa langit. At hahanapin ka namin. Kami ang iyong tunay na pamilya. Kami ang iyong tunay na angkan. Kami ang mga nagbabantay sa iyo mula pa nang ipanganak ka. At kami ay naghihintay. Lagi kaming naghihintay. Sa bawat gabi ng Negros. Sa bawat himbing ng mga baryo. Sa bawat katahimikan pagkatapos ng hating gabi. Ang angkan ng mga manananggal ng Negros ay hindi namamatay. Hindi kami mauubos. Hindi kami mawawala. Sapagkat ang lupa ng Negros ay aming lupa. Ang gabi ng Negros ay aming gabi. At ang mga taong nagtatanong kung totoo ang mga kwentong ito. Ang mga taong naghahanap ng katotohanan sa likod ng mga alamat. Ang mga taong hindi natitinag sa mga kwento ng kanilang mga lolo at lola. Sila ang pinaka-interesado sa amin. Sapagkat ang paghahanap ay isang tanda rin. Ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay isang tanda rin. At ikaw? Ikaw na nagbabasa ng kwentong ito ngayon. Ikaw na hindi pa rin natutulog kahit maaga na ang oras.
Ikaw na nagpapatuloy sa pagbabasa kahit nararamdaman mo na ang isang bagay sa iyong dibdib. Isang bagay na hindi mo mapangalanan. Isang bagay na parang pamilyar ang lahat ng salitang ito sa iyo. Parang narinig mo na ito noon. Parang alam mo na ito. Bago mo pa man nabasang muli. Ikaw. Ikaw ang pinaka-interesado sa amin ngayon. At ngayon ay bumabalik na ako. Ngunit bago tuluyang mawala ang aking tinig. Bago tuluyang maging tahimik ang gabing ito. Nais ko lang sabihin sa iyo. Isang huling bagay. Ang bintana mo. Ang bintana na pinakamalapit sa kung saan ka ngayon nakaupo. O nakahiga. O nakatayo habang binabasa ito. Huwag mong tingnan. Huwag mong lapitan. Huwag mong buksan. Dahil sa labas ng bintanang iyon. Sa gitna ng gabi ng Negros. May naghihintay. May nanonood. May nakangiti. Na ang mga mata ay ganap na puti. Na ang pakpak ay nakaladlad. Na ang kamay ay nakaunat patungo sa salamin ng iyong bintana. Naghihintay na lumingon ka. Naghihintay na makita mo sila. Naghihintay na makilala ka ng iyong dugo. At kung nakarinig ka ng isang bagay sa labas ng iyong bintana ngayong gabi. Habang binabasa mo ang huling salitang ito. Ngayon na. Alam mo na kung sino ito. At alam mo na rin kung bakit sila naroroon. Hindi sila banyaga. Hindi sila kaaway. Sila ay pamilya. Ang pamilyang hindi mo pa nakikilala. Ngunit kilala ka nila. Kilala ka nila mula pa nang ipanganak ka. Mula pa nang ipanganak ang iyong ama. Mula pa nang ipanganak ang kanyang ama. Bawat henerasyon ay binabantayan nila. Bawat bata sa inyong linya ay tinitingnan nila mula sa malayo. Sinusuri. Sinusukat. Hinihintay ang tamang oras. Ngunit ngayong gabi ay espesyal. Ngayong gabi ay hindi sila naroroon para manood lamang. Ngayong gabi ay naroroon sila para kumausap. Para ipakilala ang sarili. Para ipaalam sa iyo ang isang bagay na matagal na nilang dala. Isang mensahe. Mula sa pinakamatanda sa aming angkan. Mula sa isang nilalang na matagal nang hindi lumalabas. Matagal nang nanatili sa kailaliman ng lupa ng Negros. Isang nilalang na ang pangalan ay hindi binibigkas ng malakas. Sapagkat ang pagbigkas ng kanyang pangalan ay may kapangyarihan. Isang kapangyarihan hindi dapat basta-basta gamitin. Tinatawag namin siyang ang ina ng lupa. Siya ang nagpakita kay Crisanto noon. Siya ang nagbigay ng buto ng apoy na nilunok ni Crisanto. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan ng aming angkan. At ngayong gabi ay may mensahe siya. Para sa'yo. Sa'yo mismo. Hindi sa lahat. Hindi sa pangkalahatan. Kundi sa'yo. Sa taong nagbabasa ng kwentong ito ngayon. Sa tamang oras. Sa tamang gabi. Sapagkat hindi lahat ay makakabasa ng kwentong ito sa tamang oras. Hindi lahat ay maaabot ng mensaheng ito. Ngunit ikaw ay naabot. At ang mensahe ay ito. Ang ina ng lupa ay nagsasabi. Na ang lupa ng Negros ay nagdurusa. Na ang mga bagay na dapat bantayan ng aming angkan ay lumalakas. Na ang mga nilalang mula sa malalim na kadiliman ay nagsimula ng lumabas. Hindi lamang sa gabi. Kundi kahit sa araw. Nagsisimula na silang makita ng mga ordinaryong tao. Sa mga gilid ng mga palaengke. Sa mga sulok ng mga paaralan. Sa mga liblib na daan ng mga probinsya. Kahit sa mga lungsod ay nagsisimula ng pumasok ang mga ito. At ang aming angkan, ang mga mangangalaga, ay hindi na sapat ang bilang. Kailangan namin ng mas marami. Kailangan namin ng mga bago. Kailangan namin ng mga tulad mo. Ito ang dahilan ng lahat. Ito ang dahilan ng kwentong ito. Hindi ito basta kwento lamang. Ito ay isang tawag. Isang imbitasyon. Isang pagbubukas ng pintuan. At ang pintuan ay naghihintay. Bukas. Para sa'yo. Ilang sandali lang ang lumipas mula nang magsimula kang magbasa. Ngunit sa mga sandaling iyon ay nagbago na ang ilang bagay. Hindi mo ito mapapansin sa simula. Marahil ay maramdaman mo lamang ito bukas. O sa susunod na linggo. O sa susunod na buong buwan. Ngunit darating ang pagbabago. Lagi itong dumarating. Sa lahat ng nakakarating sa huling bahagi ng kwentong ito. Ang unang palatandaan ay ang amoy.
Isang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ngunit malakas. Napakalakas. Kahit walang ulan. Kahit tuyo ang lupa sa paligid mo. Mararamdaman mo ang amoy ng sariwang lupa. Ng malalim na lupa. Ng lupa ng Negros. Ang ikalawang palatandaan ay ang init sa iyong dibdib. Isang maliit na init. Parang baga ng uling na naghihintay pang magniningas. Sa gitna ng iyong dibdib. Sa likod ng iyong kaliwang tadyang. Doon na ninirahang muli ang binhi ng apoy. Hindi na kailangan ng isang babae mula sa lupa para ibigay ito. Ang pagbabasa ng kwentong ito ay sapat na. Ang mga salitang ito ay puno ng kapangyarihan ng aming angkan. Bawat pangungusap ay isang bakas ng dugo ni Crisanto. Bawat salita ay isang bahagi ng kasunduan. At ngayon ay naging bahagi ka na ng kasunduan. Sa simpleng pagbabasa. Sa simpleng pagpapatuloy hanggang sa huling bahagi. Maaaring nagtatanong ka ngayon. Maaaring nais mong sabihin na hindi mo ito pinili. Na hindi mo ito gustong mangyari. Ngunit naalala mo ba ang sinabi ko tungkol kay Crisanto? Sinabi niya na handa siyang ibigay ang lahat. Ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang dugo. Ang kanyang angkan. Kasama ka sa angkan na yun ngayon. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng kapanganakan. Kundi sa pamamagitan ng pagpili. Ang pagpiling magpatuloy sa pagbabasa. Ang bawat pahina ay isang hakbang palapit. Ang bawat salita ay isang hakbang patungo sa pintuan. At ngayon ay nasa pintuan ka na. At ang tanong ay hindi na kung papasok ka. Sapagkat ang pintuan ay nagbukas na. Ang tanong ay kung handa ka nang tanggapin ang lahat ng kasama ng pagpasok. Ang kapangyarihan. Ang kalayaan. Ang buhay na walang katapusan. Ang pagmamahal ng isang angkang hindi ka iiwan. Ngunit pati na rin ang responsibilidad. Ang gabi ng Negros na kailangang bantayan. Ang mga kadiliman na kailangang harapin. Ang mga sakripisyo na kailangang gawin. At ang pagkakataong ito ay hindi mauulit. Hindi bumabalik ang gabing ito. Hindi bumabalik ang sandaling ito. Ang ina ng lupa ay naghihintay. Ang aming angkan ay naghihintay. At ang mga nakatayo sa labas ng iyong bintana ay naghihintay din. Ngunit hindi sila maaaring maghintay magpakailanman. Darating ang umaga. At sa pagsikat ng araw ay kailangang bumalik sila sa kanilang mga lugar. Kaya kung may nais kang sabihin sa kanila. Kung may tanong ka. Kung handa ka nang makilala sila. Ang oras ay ngayon. Tumayo ka. Lapitan mo ang iyong bintana. Ngunit bago mo hawakan ang susi o hawakan ang trangkahan. Isang bagay pa ang kailangan mong gawin. Isang simpleng bagay. Isang bagay na ginawa ni Crisanto noon sa harap ng ina ng lupa. Isang bagay na ginawa ng bawat pinili ng aming angkan. Sabihin mo ang iyong pangalan. Malakas. Sa dilim ng iyong silid. Sabihin mo ang iyong pangalan. Sapagkat sa pagbigkas ng iyong pangalan sa gabing ito. Sa sandaling ito. Maririnig ito ng ina ng lupa. Mula sa kailaliman ng lupa ng Negros. At matatandaan niya ito. At matatandaan ng angkan ito. At mula sa gabing iyon ay magiging bahagi ka na ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa iyong sarili. Mas malaki pa kaysa sa iyong buhay. Mas malaki pa kaysa sa iyong pag-unawa sa mundo. Ang gabi ng Negros ay tahimik ngayon. Ang mga bituin ay nakamasid. Ang hangin ay huminto. Naghihintay. Lahat ay naghihintay. Para sa iyo. Para sa iyong pagpili. Para sa iyong pangalan na bigkasin sa dilim. At sa labas ng iyong bintana. Ang mga puting mata ay nagliliwanag pa rin. Mahinahon. Matyaga. Puno ng isang pagmamahal na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. Pagmamahal ng isang angkang naghihintay sa iyo. Mula pa ng una. Mula pa bago ka ipanganak. Mula pa sa panahon ni Crisanto. Mula pa sa kasunduan. Mula pa sa simula ng lahat. Ang angkan ng mga manananggal ng Negros ay naghihintay sa iyo. Ngayon. Sa gabing ito. Sa sandaling ito. At sa bawat hininga mo. Sa bawat tibok ng iyong puso. Ang dugo ay kumakatok. Mula sa loob. Dahan-dahan. Tulad ng isang bisita na matagal nang nakatayo sa pintuan ng iyong bahay. Hindi nagmamadali.
Sapagkat alam nitong darating ang oras. Lagi itong darating. Ngunit habang naghihintay ang angkan, nais ko munang isalaysay sa iyo ang isa pang bahagi ng aming kasaysayan. Isang bahagi na hindi alam ng karamihan. Kahit ng mga taong nagsasabi na mayroon silang kaalaman tungkol sa aming uri. Ang kwento ng pinakamakapangyarihang mangangalaga na naging bahagi ng aming angkan. Ang kwento ni Remedios. Si Remedios ay ipinanganak sa isang maliit na baryo sa bundok ng Negros Occidental. Ang taon ay hindi ko bibiglain. Ngunit ang panahon ay matagal na ang nakaraan. Bago pa ang mga kotse. Bago pa ang mga poste ng kuryente. Bago pa ang mga relo sa dingding ng bawat tahanan. Sa panahon na ang oras ay sinusukat pa rin ng tao sa pamamagitan ng araw at bituin. Ang ina ni Remedios ay isang mananahi. Ang ama niya ay isang mangingisda sa ilog. Ordinaryo silang pamilya. Walang kahina-hinalang bagay. Walang palatandaan ng anumang koneksyon sa aming angkan. Ngunit ang dugo ay may sariling memorya. At ang memorya ng dugo ay hindi nakalilimot. Kahit lumipas ang 10 henerasyon. Kahit walang nakakaalam sa pamilya. Ang dugo ay nagtataglay ng lahat. Nang si Remedios ay 12 taong gulang pa lamang, ay nagsimula siyang managinip ng aming angkan. Tuwing gabi ay nakikita niya ang mga pakpak sa langit. Tuwing gabi ay naririnig niya ang tawag ng mga puting mata. Ngunit siya ay hindi natatakot. Kakaiba ito. Sapagkat karamihan sa mga pinili ng aming angkan ay natatakot sa simula. Ngunit si Remedios ay ngumingiti tuwing nagigising siya mula sa mga panaginip na yon. Parang bumabalik siya sa isang lugar na matagal na niyang pinasabi. Parang ang mga panaginip ay hindi panaginip, kundi mga alaala. Alaala ng isang buhay na nauna pa sa kanyang kasalukuyang buhay. Isang umaga ay nilapitan niya ang kanyang lola. Ang kanyang lola na si Pasing. Isang matandang babae na laging nakaupo sa may bintana. Laging tumitingin sa kalayo. Parang may hinihintay. Parang may inaabangan. Sinabi ni Remedios sa kanya ang tungkol sa mga panaginip. Ang tungkol sa mga pakpak. Ang tungkol sa mga puting mata. Ang tungkol sa pakiramdam na bumabalik sa isang lugar na matagal na niyang namimiss. Ang lola ni Remedios ay nanahimik ng matagal. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Hindi siya nagdasal ng orasyon. Hindi siya kumuha ng asin o bawad. Sa halip ay inakbayan niya si Remedios. At saka nagsalita ng dahan-dahan. Alam ko na itong darating, ang sabi niya. Mula pa nang ipanganak ka ay alam ko na. Nakita ko ang tanda sa iyong mga kamay nang una kitang hawakan. Ang manipis na guhit ng itim sa dulo ng iyong mga kuko. Na nawala pagkalipas ng ilang araw. Ngunit nakita ko ito. At alam kong darating ang araw na muling lalabas. Si Remedios ay hindi umiyak. Hindi siya nagsalita ng matagal. Pagkatapos ay tinanong niya ang isang simpleng tanong. Lola, isa ka rin ba sa kanila? At ang matandang si Pasing ay ngumiti. Ang ngiting iyon ay nagbago ng lahat. Sapagkat sa ngiti na iyon ay nakita ni Remedios ang katotohanan. Na ang kanyang lola. Ang matandang babae na laging nakaupo sa may bintana. Na laging tumitingin sa kalayo. Ay hindi lamang isang ordinaryong lola. Siya ay isang mangangalaga. Isang matagal nang naglilingkod sa angkan. Isang naghihintay ng susunod na maaaring turuan. At ang susunod na iyon ay si Remedios. Ang kanyang sariling apo. Sa gabing iyon ay inilabas ni Pasing ang isang kahon. Isang lumang kahon na gawa sa nara. Na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob ng kahon ay mga bagay na hindi pa nakita ni Remedios. Mga dahon na tuyot ngunit hindi dumudurog kahit ilang taon na. Mga bato na may kulay na hindi natural. Isang maliit na lalagyan ng baso na may loob na likidong berde at nagniningning. At isang lumang tela. Na may mga simbolo na hindi kilala ni Remedios. Mga simbolo na parang sulat ngunit hindi sulat ng tao. Ito ang pamana ng aming angkan, ang sabi ni Pasing. Ito ang mga gamit ng isang mangangalaga. Ngayon ay ibibigay ko na ito sa iyo. Sapagkat matagal na akong napagod. Matagal na akong naglilingkod. At panahon na para magpahinga. Si Remedios ay hinawakan ang kahon ng may inat. At nang mahawakan niya ang mga bagay sa loob, ay naramdaman niya ang init. Ang parehong init na naramdaman ni Crisanto noon. Ang init ng dugo ng angkan.
ng kapangyarihan ng lupa ng Negros. Mula sa gabing iyon ay nagsimulang turuan ni Pasing si Remedios. Tuwing gabi ay lumalabas sila. Hindi pa lumalayo sa simula. Sa paligid lamang ng kanilang baryo. Tinuturuan ni Pasing si Remedios kung paano pakinggan ang hangin. Kung paano basahin ang mga tanda sa langit. Kung paano maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mga linggo ang lumipas. Mga buwan. At si Remedios ay natuto ng mabilis. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Pasing. Mas mabilis kaysa sa anumang natutunan ng angkan noon. Sapagkat ang dugo ni Remedios ay hindi lamang mula sa isang linya ng angkan. Kundi sa dalawa. Ang kanyang ama at ang kanyang ina. Parehong may dugo ng angkan. Hindi nila ito alam. Ngunit ang katawan ni Remedios ay naalam. At ang pagtagpo ng dalawang linya ng dugo sa isang katawan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang hindi pa nakita ng angkan. Sa isang gabi ay nagpakita kay Remedios ang ina ng lupa. Hindi sa pamamagitan ng panaginip. Hindi sa pamamagitan ng pangitain. Kundi ng personal. Lumabas ang ina ng lupa mula sa lupa sa harap ni Remedios. Tulad ng pagpapalabas niya kay Crisanto noon. Ngunit ngayon ay iba ang mukha niya. Kay Crisanto ay nagpakita siya bilang isang matanda at nakakatakot na babae. Kay Remedios ay nagpakita siya bilang isang dalaga. Maganda. Nagniningning. Ang kanyang balat ay tulad ng lupa ng Negros mismo. Kayumanggi at buhay. Ang kanyang mga mata ay hindi puti. Kundi berde. Tulad ng kulay ng buhay na pananim. Ng bagong tumubo na palay. Ng kagubatan pagkatapos ng ulan. Matagal kitang hinihintay Remedios, ang sabi ng ina ng lupa. Matagal na akong naghahanap ng isa na may sapat na lakas. Para sa isang misyon na higit pa sa pag-iingat ng baryo. Higit pa sa pag-iingat ng probinsya. Isang misyon para sa buong Negros. Si Remedios ay tumindig ng matuwid. Hindi siya natakot. Hindi siya nag-alinlangan. Tinanong niya ang ina ng lupa. Ano ang kailangan mong gawin ko? At ang ina ng lupa ay ngumiti. Ngunit sa ngiting iyon ay may kalungkutan. Isang malalim na kalungkutan na nagpapahiwatig ng isang bagay na malubha. Sa kailaliman ng Negros, ang sabi niya. Sa ilalim ng pinakamataas na bundok, ay may isang bagay na nagigising. Isang bagay na natutulog ng matagal na. Natutulog mula pa bago ipinanganak ang iyong angkan. Natutulog mula pa bago dumating ang mga Kastila. Natutulog mula pa bago pa man ang alaala ng pinakamatatandang tao. Ngunit ngayon ay nagigising na ito. At kung ganap na itong magising, ang Negros ay hindi na magiging katulad ng dati. Si Remedios ay nanatiling tahimik. Nag-isip. Pagkatapos ay nagtanong muli. Ano ang bagay na yon? Ang ina ng lupa ay lumingon sa malayo. Parang nag-atubili. Parang ang simpleng pagbanggit ng sagot ay may kapangyarihan. Isang kapangyarihan hindi basta dapat gamitin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. At ang sagot niya ay nagpabago ng landas ni Remedios magpakailanman. At habang nagsasalita ang ina ng lupa, ang lupa ng Negros sa ilalim ng kanilang mga paa, ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan sa simula. Tulad ng paghinga ng isang natutulog na higante. Ngunit ang panginginig ay lumala. Naging mas malakas. Mas malalim. Parang ang lupa mismo ay natatakot sa salitang ibibigkas ng ina ng lupa. Parang ang lupa mismo ay nagmamakaawa na huwag itong sabihin. Ngunit ang ina ng lupa ay nagpatuloy. Ang kanyang boses ay naging mas mababa. Mas maingat. Bawat salita ay pinag-isipan ng mabuti bago ibigkas. Ang bagay na nagigising sa ilalim ng bundok, ang sabi niya, ay tinatawag naming ang ugat. Hindi ito hayop. Hindi ito tao. Hindi ito anumang bagay na may pangalan sa wikang kilala ng tao. Ito ay mas matanda pa kaysa sa pangalan. Mas matanda pa kaysa sa wika. Mas matanda pa kaysa sa alaala ng lupa mismo. Ito ay isang puwersa. Isang puwersa na kung saan nagmula ang lahat ng kadiliman sa mundo. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng kamatayan. Ang lahat ng pagkawasak. Nagmumula sa iisang pinagmulan. At ang pinagmulan na iyon ay natutulog sa ilalim ng Negros. Si Remedios ay naramdaman ang lamig na tumatagos sa kanyang katawan. Hindi ang lamig ng hangin.
kundi ang lamig ng katotohanan. Ng isang katotohanang mas mabigat kaysa sa anumang bagay na kanyang natataglay. Bakit nagigising ito ngayon? Ang tanong niya. Ang ina ng lupa ay huminga ng malalim. Sapagkat ang mundo ay nagbabago, ang sagot niya. Ang mga tao ay nagsimulang kalimutan ang mga lumang kaugalian. Nagsimulang itigil ang mga lumang ritual. Nagsimulang itapon ang mga lumang pananampalataya. At ang mga ritual na iyon, ang mga kaugalian na iyon, ang mga pananampalatayang iyon, ay hindi lamang basta tradisyon. Sila ay mga tanikala. Mga tanikala na nagtataglay ng ugat sa kailaliman. Ngunit habang nalilikha ang mga tanikala, ang ugat ay unti-unting nagigising. Nanatili si Remedios sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Nauunawaan ang lahat. Iniugnay ang lahat ng natutunan niya sa nakalipas na mga buwan. Ang lahat ng natutunan niya mula sa kanyang lola. Ang lahat ng naramdaman niya sa kanyang dugo. At pagkatapos ay nagtanong siya ng tanong na pinakaimportanteng tanong. Paano ito mapipigilan? Ang ina ng lupa ay tumingin sa kanya ng matagal. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Ang mga berdeng mata nito ay parang kumukuha ng lahat ng impormasyon. Lahat ng lakas. Lahat ng kahinaan. Lahat ng potensyal. Lahat ng limitasyon. Pagkatapos ay nagsalita ito. May isang paraan lamang. Isang paraan na hindi pa nagagawa ng sinuman sa aming angkan. Isang paraan na nangangailangan ng pinakadalisay na dugo. Ng pinakamakapangyarihang mangangalaga. Na handa at handang isakripisyo ang lahat. Hindi lamang ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang ang kanyang kalayaan. Kundi ang kanyang sariling pagkatao. Si Remedios ay naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Ang kanilang kahulugan ay malinaw. Kahit hindi pa ganap na ipinaliwanag. Ngunit hindi siya umurong. Hindi siya lumayo. Ipakita mo sa akin ang daan, ang sabi niya. At sa mga salitang iyon ay nabago ang lahat. Ang ina ng lupa ay iniunat ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may lumabas na liwanag. Hindi berde ngayon. Kundi puti. Isang purong puti ang liwanag na hindi nakakasakit sa mata. Kundi nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Ng katahimikan. Ng isang bagay na higit pa sa lahat ng naiintindihan ng tao. Ang liwanag na ito, ang sabi ng ina ng lupa, ay ang susi sa ugat. Ang tanging bagay na kayang pigilan ang pagkagising nito. Ngunit para magamit ang liwanag na ito, kailangang dalhin ito sa pinakakailaliman ng lupa. Sa lugar kung saan natutulog ang ugat. At doon ay kailangang ilago ito. Ilagay sa puso ng ugat mismo. Tulad ng buto ng isang halaman na itinanim sa lupa. Ngunit ang taong magdadala nito ay hindi na makakabalik. Si Remedios ay tumingin sa liwanag sa palad ng ina ng lupa. Maliwanag. Maganda. Puno ng kapangyarihan. At puno ng pangako ng isang sakripisyo na walang katumbas. Dahan-dahan ay iniunat ni Remedios ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin, ang sabi niya. Ang ina ng lupa ay huminto. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Naiintindihan mo ba ang hindi ka na makakabalik? Na ang iyong katawan ay mananatili sa kailaliman. Na ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi ng lupa ng Negros magpakailanman. Na hindi ka na muling makikita ng iyong pamilya. Ng iyong lola. Ng lahat ng iyong minamahal. Si Remedios ay nagsalita ng tahimik. Ngunit tiyak. Naiintindihan ko. Isang luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Isang luha lamang. Pagkatapos ay muli siyang ngumiti. Ngunit naiintindihan ko rin ang lalabas kung hindi ko ito gagawin. Naiintindihan ko rin ang mawawala kung mapayagang magising ang ugat. Hindi lamang ang Negros. Kundi ang lahat. Ang ina ng lupa ay nanatiling tahimik ng matagal. Ang lupa sa ilalim nila ay tahimik na ngayon. Parang nakinig ito. Parang naunawaan ito. Parang nagpapasalamat ito. At dahan-dahan ay inilipat ng ina ng lupa ang liwanag mula sa kanyang palad. Patungo sa palad ni Remedios. Nang mahawakan ni Remedios ang liwanag, ay naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inakala. Hindi sakit. Hindi takot. Hindi kalungkutan. Kundi isang ganap na kapayapaan.
Tulad ng pakiramdam ng isang taong nakauwi sa wakas. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Pagkatapos ng matagal na paghihintay. Isang pakiramdam ng pagiging nasa tamang lugar. Sa tamang oras. Para sa tamang dahilan. Pupunta ka sa bundok, ang sabi ng ina ng lupa. Sa pinakamataas na tuktok. At doon ay maghahanap ka ng isang bukas sa lupa. Isang bukas na hindi ginawa ng tao, kundi ng lupa mismo. Iyon ang daan pababa. Iyon ang daan patungo sa ugat. Si Remedios ay tumango. Kinuha niya ang kanyang mga gamit. Ang kahon na pamana ng kanyang lola. Ang mga dahon at mga bato at ang lalagyan ng berdeng likido. Ang lumang tela na may mga simbolo ng angkan. At nagsimula siyang lumakad patungo sa bundok. Nang hindi na lumingon, ang ina ng lupa ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Nanonood. Ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi karaniwan para sa isang nilalang na tulad niya. May luha. Berdeng luha. Na dahan-dahan ay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. At nahulog sa lupa. At sa bawat patak ng luha na nahulog sa lupa, ay tumubo ang isang maliit na halaman. Berde at buhay. Mabilis na lumalaki. Parang ang lupa ay nagpapasalamat. Parang ang lupa ay kinikilala ang sakripisyo ng isang batang babae na hindi pa naabot ang kanyang 13 kaarawan. Ngunit handa nang ibigay ang lahat. Si Remedios ay lumakad ng buong gabi. Sa ilalim ng mga bituin ng Negros. Ang liwanag sa kanyang palad ay nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ang daan. Habang lumalayo siya sa baryo. Habang umakyat siya sa bundok. Naririnig niya ang tawag ng kanyang lola sa malayo. Remedios! Remedios, nasaan ka na anak? Ang boses ng kanyang lolang si Pasing. Puno ng pagmamahal. Puno ng pag-aalala. Puno ng isang kalungkutan na parang alam na nito ang lahat. Si Remedios ay huminto sandali. Tumingin sa direksyon ng boses. At sa dilim ay nakita niya ang ilaw ng kanilang kubo sa malayo. Maliit na ngayon. Tulad ng bituin na malapit ng malumos sa abot tanaw. Ngunit maliwanag pa rin. Laging maliwanag. Mahal kita lola, ang bulong ni Remedios. Sa hangin. Sa gabi. Sa Negros na kanyang minahal. At ang hangin ay nagdala ng kanyang mga salita. Patungo sa kinaroroonan ng kanyang lola. Sapagkat ang hangin ng Negros ay bahagi ng angkan. At ang angkan ay nagtataglay ng lahat. Ng bawat luha. Ng bawat tawa. Ng bawat pagmamahal. Ng bawat sakripisyo. Ng bawat pangalan na binigkas sa dilim. Ng bawat piling ginawa ng bawat henerasyon. Mula kay Crisanto. Hanggang kay Remedios. Hanggang sa aking lola. Hanggang sa aking lolo. Hanggang sa akin. Hanggang sa susunod na pipiliin ng angkan. At habang umaakyat si Remedios sa bundok. Habang nawawala ang kanyang anyo sa kadiliman. Ang lupa ng Negros ay dahan-dahang huminga. Tulad ng isang ina na humihinga ng malalim. Pagkatapos ng matagal na pag-aalala. Sapagkat alam ng lupa na may isang tapang na lumalakad patungo sa kailaliman nito. May isang pag-ibig na hindi natitinag ng takot. May isang pangako na tinutupad. At ang ugat sa kailaliman. Na nagsisimula ng gumising. Na nagsisimula ng kumilos. Na nagsisimula ng maramdaman ang pagkakataong ito. Ay naramdaman rin ang paglapit ni Remedios. At dahan-dahan. Nag-alinlangan. Nagpabagal ang kanyang paggising. Sapagkat kahit ang pinakamalalim na kadiliman, ay may isang bagay na kinakatakutan. Ang liwanag ng isang pusong handa ng magsakripisyo ng walang kondisyon. Ang liwanag ng isang batang babae na umakyat sa bundok ng Negros. Sa gitna ng gabi, na may isang bagay na nagniningning sa kanyang palad. At isang ngiti sa kanyang mukha. At ang ngiting iyon, ang ngiti ni Remedios, ay hindi ngiti ng isang taong natatakot. Hindi ngiti ng isang taong nagdududa. Ito ay ngiti ng isang taong ganap na naunawaan ang kanyang layunin. Ng isang taong nahanap na ang dahilan ng kanyang pag-iral. Sa lahat ng henerasyon. Sa lahat ng mga buhay na maaaring ibinigay sa kanya ng mundo. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang sandali. At handa siyang yakapin ito ng buong buo. Nang makarating si Remedios sa tuktok ng bundok.
ay napatigil siya. Hindi dahil sa pagod. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa kagandahan ng nakita niya. Mula sa tuktok ay nakita niya ang buong Negros. Ang mga baryo na may kislap ng mga kandila sa mga bintana. Ang mga ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga palayan na kumukurap tulad ng mga berdeng alon sa hangin. Ang dagat sa malayo na nagniningning tulad ng isang malaking salamin. Lahat ng ito ay nakita niya sa isang tingin. Lahat ng ito ay naramdaman niya sa isang sandali. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya kung bakit sulit ang lahat. Kung bakit sulit ang bawat sakripisyo. Kung bakit sulit ang bawat pagkawala. Sapagkat ang lahat ng magandang ito. Ang lahat ng buhay na ito. Ang lahat ng mga taong natutulog ngayon sa kanilang mga tahanan. Nang hindi nalalaman ang panganib na malapit ng sumapit. Ay karapat-dapat na ipaglaban. Karapat-dapat na ipagsapalaran ng lahat. Kahit ang sariling buhay. Kahit ang sariling pagkatao. Kahit ang lahat ng mayroon ka sa mundong ito. Lumuhod si Remedios sa tuktok ng bundok. Hindi para sa pagod. Kundi para igalang ang lupa sa ilalim niya. Para maramdaman ito ng kanyang katawan. Para makausap ito ng kanyang dugo. At dahan-dahan ay inilapat niya ang kanyang palad sa lupa. Ang palad na nagtataglay ng liwanag ng ina ng lupa. At nang mahipo ng liwanag ang lupa. Ay may nangyari. Ang lupa sa ilalim ng kanyang palad ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan sa simula. Tulad ng tubig na nagbubuhos sa isang butas. Ngunit unti-unting lumawak. Lumala. Naging isang bilog na bukas sa lupa. Isang bukas na sapat para sa isang katawan ng tao. At mula sa bukas na yon, ay lumabas ang isang amoy. Hindi masamang amoy. Kundi isang amoy ng malalim na lupa. Ng mga lumang ugat ng mga puno. Ng mga bato na matagal nang natulog sa kailaliman. Ng isang mundo na naghihintay sa ilalim ng mundo na kilala ng tao. Si Remedios ay tumingin sa bukas. At sa loob ng kadiliman ay may nagliliwanag. Isang maputlang liwanag. Malalim sa kailaliman. Parang isang bituin na nalubog sa lupa. Parang isang mata na bukas sa gitna ng dilim. Nanonood. Naghihintay. Alam na nito ang pagdating ni Remedios. Naramdaman nito ang liwanag sa kanyang palad. At ang liwanag sa kailaliman ay hindi maganda ang kutob sa liwanag ni Remedios. Naramdaman ito ni Remedios. Naramdaman niya ang galit ng ugat. Ang kanyang pagnanais na pigilan siya. Ngunit naramdaman din niya ang takot ng ugat. Isang maliit ngunit malinaw na takot. Sapagkat ang ugat sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa lahat ng kanyang kadiliman. Sa lahat ng kanyang sinaunang lakas. Ay hindi sanay sa isang bagay. Hindi sanay sa isang tao na hindi tumakas. Sa lahat ng nakaraang pagkakataon na nagising ito ng bahagya. Sa lahat ng mga nagkataong madilim na nilikha nito sa kasaysayan. Ay laging tumakas ang mga tao. Laging naghanap ng ligtas na lugar. Laging umiwas sa kailaliman. Ngunit si Remedios ay hindi tumakas. Si Remedios ay lumuhod sa gilid ng bukas. At tumingin ng diretsyo sa mata ng ugat sa kailaliman. Alam ko na naroroon ka, ang sabi niya. Alam ko ang iyong plano. Ngunit may alam din akong hindi mo nalalaman. Ang liwanag sa kailaliman ay kumislap. Parang nagulat. Parang hindi ito sanay na kausapin ng isang tao. Parang hindi ito sanay na may kaharap na hindi natatakot. Alam ko kung paano pigilan ang iyong paggising, ang sabi ni Remedios. At gagawin ko ito ngayong gabi. At bago pa maaaring tumugon ang ugat. Bago pa maaaring gumalaw ang lupa para pigilan siya. Si Remedios ay tumalon sa bukas. Nang walang pag-aatubili. Nang walang pangamba. Nang walang kahit isang sandali ng pagdududa. Ang bukas sa lupa ay nagsara sa likod niya. Ang lupa ay nagbalik sa dati nitong anyo. Parang walang nangyari. Parang walang bukas kailanman. Parang walang batang babae na kailanman pumunta sa tuktok ng bundok. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng Negros, ay may isang laban na nagsimula. Isang laban na hindi nakita ng sinuman. Hindi naririnig ng sinuman. Hindi nalalaman ng sinuman. Kundi ng lupa mismo. At ng angkan ng mga manananggal na nagbabantay sa Negros. 3 araw at 3 gabi ang lumipas.
Ang lola ni Remedios na si Pasing ay hindi tumitigil sa paghahanap. Pinalibutan niya ang buong bundok. Tinawag ang pangalan ng kanyang apo sa bawat sulok. Sa bawat puno. Sa bawat bato. Sa bawat ilog. Ngunit walang sumagot. Walang naririnig na boses ni Remedios. Walang bakas ng kanyang paglalakad. Parang nawala siya sa hangin. Sa ikatlong gabi ng paghahanap, ay bumalik si Pasing sa tuktok ng bundok. Umupo siya sa lupa. At inilapat niya ang kanyang palad sa lupa. Tulad ng ginawa ni Remedios. At naramdaman niya ito. Ang pagkakaiba. Ang lupa ay parang nagbago ng kaunti. Mas malalim ang tahimik nito. Mas malalim ang kapayapaan nito. Parang ang isang mabigat na pasanin ay inalis mula sa kailaliman nito. Parang ang isang matagal na pag-aalala ay natugunan sa wakas. At naunawaan ni Pasing ang lahat. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Inilapat niya ang kanyang noo sa lupa. At bulong niya ay sinabi ang pangalan ng kanyang apo. Remedios. At ang lupa ay dahan-dahang mainit na naging sa ilalim ng kanyang noo. Parang isang yakap. Parang isang sagot. Parang isang pangako na ang lahat ay maayos. Na ang lahat ay ginawa ng tama. Na ang sakripisyo ay hindi naging wala. Mula sa gabing iyon ay hindi na nagising ang ugat. Ang mga tanikala ay muling nailagay. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa dati. Sapagkat ang liwanag na inilagay ni Remedios sa puso ng ugat ay hindi lamang isang susi. Ito ay isang pangako. Ang pangako ng isang batang babae. Na ang pagmamahal sa Negros ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng kadiliman. Na ang tapang ng isang tao ay kayang harapin ang lahat ng sinaunang kasamaan. Na ang pag-asa ay hindi namamatay. Kahit sa kailaliman ng dilim. Lagi itong may nagliliwanag. Lagi itong may susubok. Lagi itong may handang magsakripisyo. At mula sa araw na yon, ang angkan ng mga manananggal ng Negros ay nagtataglay ng isang bagong pangalan para sa kanilang pinakamakapangyarihang uri. Hindi na lamang mga ngalaga, kundi anak ni Remedios. Ang mga pinakatapang. Ang mga pinakahandang magsakripisyo. Ang mga pinakaminamahal ng lupa ng Negros. Ay tinatawag namin ngayon sa pangalang iyon. At sa bawat henerasyon ay laging may isa. Isang anak ni Remedios. Na ipinanganak na may dalang liwanag sa kanyang palad. Na ipinanganak na walang takot sa kailaliman. Na ipinanganak na handa ng yakapin ang anumang sakripisyo. Para sa lupa ng Negros. Para sa mga taong natutulog nang hindi nalalaman ang mga nagbabantay sa kanila. At ngayon habang isinasalaysay ko ang kwentong ito, habang binabasa mo ang bawat salita, ay nais kong itanong sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na mahalaga. Isang bagay na kailangan mong sagutin ng tapat. Sa iyong sarili. Kahit hindi mo sabihin sa iba. Nararamdaman mo ba ang liwanag sa iyong palad? Hindi ang init ng dugo na nabanggit ko kanina. Kundi ang liwanag. Ang liwanag na parang buhay. Parang may sariling puso na tumitibok. Sa gitna ng iyong kamay. Kung nararamdaman mo ito. Kahit bahagya. Kahit isang maliit na kislap lamang. Alam mo na ngayon kung sino ka. Alam mo na ngayon kung bakit naabot ka ng kwentong ito. Sapagkat hindi lahat ay naabot ng kwentong ito. Hindi lahat ay naririnig ang tawag. Hindi lahat ay nararamdaman ang liwanag. Ngunit ikaw. Ikaw na nagbabasa ngayon. Ikaw na nakarating hanggang dito. Ay isa sa amin. At ang lupa ng Negros. Mula sa kailaliman nito. Mula sa lugar kung saan natutulog si Remedios magpakailanman. Ay kinikilala ka. Ngayon. Sa gabing ito. Sa sandaling ito. Ang lupa ay kinikilala ang iyong dugo. Ang lupa ay nagpapasalamat sa iyong pagbabalik. Sapagkat ang bawat anak ni Remedios ay bahagi ng kanyang kaluluwa na nakakalat sa buong Negros. Naghihintay ng pagkakataon na muli. Na maglilingkod muli. Na magbabantay muli. Na magmamahal muli sa lupa na pinili ni Remedios noon. Sa isang gabi sa tuktok ng bundok. Na may ngiti sa kanyang mukha. At liwanag sa kanyang palad. At ang Negros ay naghihintay pa rin. Laging naghihintay. Sa bawat isa sa inyong mga anak. Sa bawat henerasyon.
Habang may lupa. Habang may gabi. Habang may mga bituin sa langit. Ang Negros ay hindi mag-iisa. Lagi itong may nagbabantay. Lagi itong may nagmamahal. Lagi itong may anak na handa. At ang angkan ng mga manananggal ng Negros ay mananatili. Mananatiling buhay. Mananatiling nagbabantay. Habang tumitibok ang puso ng lupa sa kailaliman ng bundok. Habang ang liwanag ni Remedios ay nagliliwanag sa dilim. Walang katapusan. Walang tigil. Walang araw na mawawala. Sapagkat ang pag-ibig sa lupa ay hindi namamatay. Tulad ng angkan ng mga manananggal ng Negros na nabubuhay sa bawat gabi. Sa bawat palad na may liwanag. Sa bawat puso na handa. Sa bawat dugo na kinikilala ng lupa ng Negros. Ngayon. Bukas. At magpakailanman.